So, paano nga ba natin piliin yung tamang sprocket set para sa ating motor? Sprocket set combination guys, ayan yung pag-uusapan natin ngayon. And ano ba yung sprocket set combination na merong arangkada at dulo? So ayan yung karaniwang tanong ng mga riders na bago pa lamang mag-explore sa kanilang mga motor. Dahil sprocket set combination na kasi ang pinaka-basic, ang pinaka-madali na pag-upgrade natin sa ating motor. And to answer that question guys, wala. Hindi mo pwedeng makuha yung parehong arangkada at dulo kung stock lang yung engine mo. Dahil meron at meron kang isasakripisyo dyan. Halimbawa, kung pipiliin mo yung arangkada, magsasacrifice ka ng dulo. And kung pipiliin mo naman yung dulo, magsasacrifice ka sa arangkada. So, ganyan yung mangyayari guys kapag stock lang yung engine mo. So, makukuha mo lang yun pareho sa pamamagitan ng pagpapakarga. So, kung ganun pala na meron tayong isasakripisyo, so bakit pa siya tinawag na upgrade? Tinawag kasi siyang upgrade guys dahil sa pamamagitan ng sprocket set combination nakukuha natin yung performance na hinahanap natin sa isang motor kahit na stock engine pa lang tayo. Pero kapag mali yung sprocket set combination na napili mo, imbis na upgrade, ang mangyayari dyan is downgrade pa. Like for example, andito ka sa Metro Manila guys. So dito kasi sa Metro Manila is mayat maya ang traffic light. Yung halos every kanto na lang is merong traffic light. So short distance pa lang yung tinatakbo ng motor mo, meron na namang traffic light. And marami kasi sa ating mga riders ang akala mo nakikipagkarera pagka green light pa lang ng traffic light. And ang lumalamang dyan is yung mga malalakas ang arangkada, gaya ng mga scooters. Mahahabol mo lang yan sila kapag dating ng tersera or kwarta na. Eh ang problema nga 'di ba, dahil sa marami ang traffic light, either kakatersera mo pa lang or kakapasok mo pa lang ng kwarta is hihinto na naman. So mahabol mo pa lang or mauunahan mo pa lang yung naka-scooter is hihinto na naman. Kaya kung mahilig ka sa ganun guys, ang kailangan mong i-upgrade sa motor mo is arangkada, and makukuha mo yun sa pamamagitan ng sprocket set combination. Isa pa, kung taga-bundok ka naman, what I mean sa taga-bundok is like sa Baguio, ganyan, sa Cordillera. Dahil sa mga lugar na yan is akyatin yung daanan. So paano kung meron ka pang angkas? Kung stuck yung engine mo, ramdam mo yung hirap ng makina mo. Kaya ang dapat mong gawin is i-upgrade mo na naman yung arangkada mo. Palakasin mo na naman yung arangkada mo. Makukuha mo ulit yun sa pamamagitan ng sprocket set combination. Isa pa, kung nag big tire ka naman, kasi yung big tire talaga na tulad dito sa Raider FI, kinakabit ng iba is mags ng Sniper, which is makapal talaga, malapad, mabigat, ganyan. So kung stock lang din ulit yung sprocket mo, dahil bumigat yung motor, mahihirapan ulit siya. Kaya ang dapat mo ulit gawin, dagdag ulit ng arangkada. So makukuha mo ulit yun sa sprocket set combination. So yun yung mga tinatawag na upgrade para makuha mo yung performance na hinahanap mo. Pero pag magpapalit ka ng sprocket set para lumakas yung arangkada, magsasacrifice ka sa dulo mo. Kung gusto mo na balanse lang, ganyan, balanse yung arangkada at dulo, stock sprocket, yan na yung pinaka balanse. Dahil pinag-aralan na yan ng mga engineer, yung sprocket set na stock, kaya niya ng arangkada and dulo. Pero yun nga, dahil may mga instances na kailangan nating mag-upgrade or magpalakas ng arangkada, doon napapasok yung sprocket set combinations. Kaya dito guys, bibigyan ko kayo ng tips para mapili nyo yung tamang sprocket set. Dahil kung mali yung sprocket set nyo guys, imbis na upgrade is downgrade yung mangyayari. So paano nga ba natin piliin yung tamang sprocket set para sa ating motor? So gaya ng mga nabanggit ko kanina, para mapalakas yung arangkada natin, kung yung stock ng sprocket ng Raider FI is 1438, ang kailangan lang natin gawin is palakihin yung sprocket sa ating likuran. Yung 38 pwede natin gawing 39, 40, 41, ganyan.
Kung nandito ka sa Metro Manila at gusto mong palakasin yung arangkada mo dahil maraming traffic light, pwede kang gumamit ng 40-41 na sprocket set sa likod. Same din kung meron kang angkas. Pwede ka nga rin mag 42 kung nakukulangan ka pa sa 41. Pero habang pinapalakas mo yung arangkada mo, mas nababawasan din yung dulo mo. So nasa sayo rin yan kung gaano kalakas na arangkada ang idadagdag mo. Pero advice ko lang na 40 or 41, ayan, goods na yan. Kahit meron kang angkas, goods na rin yung 40-41. 43 kasi na-try ko na yan. Sobrang sobrang lakas ng arangkada. Tapos gigil na gigil yung makina sa low RPM. Tsaka napansin ko rin nung ginamit ko yung sprocket na 43, parang may may kalakasan na siya sa gas. Especially kung medyo napababad ka sa low RPM. Dahil konting abante lang guys, hihingi at hihingi yan ng cambio. Kahit nga nasa 6 gear ka na, parang humihingi pa yan ng ng panibagong cambio. Kaya para sa akin guys, okay na yung 40-41 pag nandito ka sa Metro Manila. Kapag dating naman sa Cordillera or sa Baguio ka, doon pwede kang gumamit ng 42 or 43, lalo na kung may angkas ka tapos naka big tire ka pa. 42 or 43 pwede yan. Basic lang sa'yo yung mga akyatan sa Baguio. Kapag pinili mo naman yung dulo tapos i-stock yung engine mo, hindi talaga siya recommended guys. Like for example, naka 1438 ka tapos pipiliin mo 1437, 1436, hindi siya totally recommended, especially kung taga Cordillera ka, mahilig ka sa long ride, dito ka sa Metro Manila, ganyan. Dahil kapag nag 1437 kayo guys, ang mangyayari is hihina talaga yung arangkada mo and makakabawi ka lang sa bandang duluhan na talaga. Kaya kung dito ka sa Metro Manila, iwan na iwan ka pagdating sa arangkada. Dahil may hirapan talagang umarangkada yung motor mo para kunin yung top speed. Makakabawi ka lang sa bandang gitna papuntang dulo. Maganda talaga dumulo yung 1437 guys. Ang kaso nga lang, kung mahilig ka sa long ride, taga Metro Manila ka, parati kang merong angkas, naka big tire concept ka, hindi siya maganda para sa motor mo ang 1437. So saan lang pwedeng magamit ang 1437? Pwede mo lang siyang magamit or mas may enjoy mo siya sa mga probinsya na talagang rektahan, talagang malayuan yung diretsuhan, ganyan. And ang mga gumagamit lang ng mga ganitong sprocket set is na stock engine is yung mga mahilig sa karera na duluhan talaga, mga sibakan sa duluhan. Pero gaya ng sabi ko kanina, kung taga dito ka sa Metro Manila, wala, hindi mo naman magagamit yung duluhan mo dito kasi may ang traffic, may ang traffic light, short distance lang yung pwede mong takbuhan dito. Kaya dito sa Metro Manila, maganda ang stock or magpalaki ka ng sprocket set sa likod, palakasin yung arangkada mo. Dahil pag ginamit mo dito sa Metro Manila or sa Baguio yung 1437, maling sprocket set combination na yon guys. Parang imbes na upgrade is ang mangyayari doon is downgrade, dahil di mo nga magagamit yung dulo mo tapos pinahina mo pa yung arangkada mo, which is arangkada yung kailangan mo. So doon na pumapasok yung downgrade na mangyayari kapag mali yung sprocket set combination mo. So kapag magpapalit tayo ng sprocket set, ano ba yung maging consequence sa ating motor? Ang una dyan, kapag nagpalakas tayo ng arangkada, pag nagpalaki tayo ng sprocket set sa likod, is hindi ka nagaanong magtitiwala sa speedometer mo, dahil magiging advanced reading na yan guys, magbabago na yan. Habang lumalaki yung sprocket set mo sa likod, tumataas din yung pagka-advanced reading ng speedometer mo. Kaya siguro pinapansin ng iba na bakit kapag nagpapalit ako ng sprocket set, di naman nababawasan yung dulo ko, kasi mas tumataas yung top speed ko. Tumataas yung top speed mo guys kasi advanced reading. Pero kung naka 1441 ka, 1442, 1443, ayan, tapos nagkarera kayo sa rektahan, iiwan ka ng stock na sprocket pagdating sa dulo. May iwan mo siya sa arangkada pero kaya kanyang habulin sa dulo.
Isa pa, gaya rin ng sinabi ko kanina, pag nagpalit ng sprocket set like 1443, napansin ko nalalakas sa gas. Yan guys, yung isang pwedeng maging consequence nun kung nagbababad ka sa low RPM. Kaya kung nagpalit ka ng ganong sprocket set, kung gusto na ng motor mo magpalit, mag-change gear ka na agad. Huwag mo nang hayaang ibabad pa yung gear mo dahil lalakas at lalakas sa konsumo ng gas yan. Kaya yung napansin ko kapag magpapalit tayo ng sprocket set combination na pinapalaki yung sprocket set sa likod. So pag pinalit mo naman yung sprocket set mo sa likuran, magiging delay naman ngayon yung speedometer mo. Gaya ng mga kung nanonood kayo ng karera sa Mindanao, yung Dove No Rules, yan, sobrang liliit ng mga sprocket nila sa likuran. 24, 25, 26, ganun nga yung sprocket nila sa likuran. Kaya kung titignan mo sa speedometer nila, nasa 140 plus lang. Pero actually tumatakbo na yung mga yun ng mga 200 kilometers per hour. So nagiging delay na yung speedometer nila. So ganun yung mangyayari kapag nagpalit ka naman ng sprocket set sa likod. So ayan yung mga basic knowledge pagdating sa sprocket set combination. Actually meron pang meron pang pwedeng maging sprocket set combination kapag papalitan mo naman yung sprocket set mo sa harapan. Kung yung pagpapalit mo ng sprocket set sa likuran is kailangan palakihin para mag low speed siya, para lumakas yung arangkada niya, kabaliktaran naman yung mangyayari kapag magpapalit tayo ng sprocket set sa harapan. Kaya ng 14, kung gusto mong palakasin yung arangkada mo, gawin mong 13. Especially kung gusto mong i-scam yung tropa mo dito sa Metro Manila, ayaw mong palitan yung sprocket mo sa likod dahil mapapansin ng tropa mo, pwede mo ngayon palitan yung sprocket mo sa harapan. Yung 14 gawin mong 13 para lumakas yung arangkada mo. Hindi mapapansin yun ng tropa mo guys dahil yung sprocket natin sa harapan is may cover yan. Kung napansin niya or pinansin niya na stuck yung sprocket mo sa likuran, hindi niya iisipin na pinalitan mo yung sprocket mo sa harapan. So doon mo pwedeng i-declare na stuck lang stuck lang yung sprocket mo kahit na pinalitan mo yung harapan. So yun yung pwede natin gawin pang scam sa mga tropa natin. Kung mahilig naman kayo sa long ride, ayan, tapos mag-isa lang kayo, dahil kapag naglo-long ride kasi tayo, iba-iba yung magiging iba-iba yung may encounter natin na daanan dyan. Meron yung patag, yung rektahan, may akyatan, ganyan. Para sa akin ang pinakamagandang sprocket set is 1439 dahil konti lang yung sinakripisyo mo sa dulo mo, so meron pa rin siyang arangkada. So nadagdagan yung arangkada mo para sa mga akyatin, ganyan. And hindi ka basta-basta may iwan sa dulo dahil konti lang din yung sinacrifice mo sa dulo. So 1439 para sa akin yung the best. Pero pag naglo-long ride ka na merong back ride, 1440 or 1441, ganyan. Yan yung pwede mong gamitin. Gaya na itong sa akin ngayon guys, naka 1439 ako, pero ibabalik ko na siya sa stock dahil naka pure stock naman na ako. Naka 36mm 10 holes injector, tapos remap na ECU. Actually malakas na yung damba nito eh. Parang pwede ko na nga siya i-compare sa 1440 or 1441. Kaya pwede akong magbalik sa stock dahil meron na tong torque, tsaka para mas madagdagan din yung dulo ko kung sakaling gusto ko ng duluhan. So ang mga nagamit ko ng sprocket is 1443, 1441, and ito 1439. So yung 1443 may re-recommend ko siya pag taga Baguio kayo or taga Cordillera, sa mga akyating lugar na merong angkas. Yan 1443, maganda yan, basic na lang sa iyo yung mga akyatan. Kapag dito ka naman sa Metro Manila, tapos stock lang talaga yung engine mo, stock throttle body, stock, as in stock lahat, pati yung ECU mo stock, 1440 or 1441, yan yung pinakamaganda dito sa Metro Manila. And then kapag mahilig ka naman sa long ride, the best ang 1439 kung solo rider ka lang. Pero pwede ka rin mag 1440 kung nabibitin ka sa torque nya, and 1441 kung naglo long ride ka na merong back ride. Pero kung taga probinsya ka na gusto mo is
nakikipagkarera ka, duluhan talaga, ganyan, tatag, rektahan, dun ka lang pwedeng pumili ng 1437. Pero aside from that, wag na wag mong gagawin yung 1437, especially kung all stock talaga yung motor mo, dahil malaking kawalan yung arangkada guys. Mahihirapan yung motor mo, especially kung naglo-long ride ka pa, tapos paminsan-minsan meron kang back ride. Kung ganun yung ginagawa mo, mas mainam kung stock ka na lang, may back ride ka tapos naglo-long ride, dahil kaya pa rin naman ng stock sprocket yan kahit may back ride ka tapos nag-ride kayo sa Baguio. Although ramdam mo nga lang na hirap yung motor mo, pero kung hindi naman kayo taga Baguio, namasyal lang kayo doon, yun yung time na goods lang ang stock. Pero kung parati talaga kayo sa akyatan, mas mainam kung mag-upgrade ka na ng sprocket set mo. So ayan lang naman yung tips na maibibigay ko sa inyo guys regarding sa sprocket set combination sa mga bago pa lang dyan na mag-explore sa kanilang motor na gustong mag-upgrade through sprocket set combination. So sana may natutunan kayo, dahil ang sinasabi ko sa inyo is basic lang. At kung meron kayong corrections, kung meron kayong gustong idagdag regarding sa usaping sprocket set combination, please feel free to comment down sa comment section. So maraming salamat guys kung umabot kayo sa part ng video na to. Sana wag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at pa-subscribe na rin dito sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli guys, see you on my next vlog. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep